Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng kasama ho natin, sa Facebook at YouTube, sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. And I'd like to say hello to our friends from Casa Nova. Maraming salamat for our pieces dito po sa ating set. Narito po ang isang hindi masaya, isang malungkot na balita para sa industriya. Ito po ang kwento ni Tita Gloria Romero. Bago po ang kanyang 91st birthday last December, labas-pasok na po si Tita Glo sa ospital because of her deteriorating health. But until the last days of her life, she remained cheerful. Sabi nga ni Marites, ang kanyang anak, she will miss the jokes of her mom. Kahit tatlo lang sila sa pamilya, kasama ang kanyang anak na si Chris, they always had fun in the house. Nakausap po namin si Marites at Chris. Narito po ang clip of what they shared about the great and beloved Gloria Romero. Panoorin po natin. One of the last conversations me and Lola had, she said, Chris, matanda na ako. Wala na akong mabibigay sa'yo, nabigay ko na sa'yo lahat. And then I was telling her, Lola, ang dami mo na nabigay sa amin. It's okay, you already gave us so much. Thank you for everything. Until the last moment, she was still trying to give pa rin. That's the kind of person my Lola is eh. And you can see it naman po. That's why everybody loves her. I believe that God was the one who gave my mom to me to take care of me. I think it's really planned. It was planned. It was our destiny, and also for Chris. It's all God's plan. Thank you, everybody, for loving my mom. I mean, for 70 years, she's been in the industry. And people, nung araw yung mga old people, well, senior people, ngayon mga bata nga because of GMA, nabigyan siya ng yung lola, daikon, yeah. So, ang lawak ng age gaps ng mga fans ni Mama from matanda to children. So, I think my mom was able to deliver and give herself until the last, up to her 70th year. Imagine hanggang bata na abutan pa nila si Mama. Me and Chris, we thank everybody for that. Salamat. Marites, Chris, ang aming taus-pusong pakikiramay. Bukas magkakaroon po ng public viewing for everyone who wishes to say their goodbyes to Tita Glo. Mula 9 a.m. hanggang 1 p.m. po yan sa Arlington Memorial Chapel, dito po sa Quezon City. Bukas din po, we will dedicate our episode to celebrate the life and career of Miss Gloria Romero. Makakasama po natin dito ang isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Miss Boots Anson Roa at ang isa sa kanyang mga anak-anakan sa industriya ng showbiz na si Amy Perez. Tita Glo, you were loved, and alam niya na mahal na mahal na mahal na mahal namin siya. Samantala, tuloy po ang ating buhay dito sa Fast Talk with Boy Abunda. Dahil simula ngayong araw po ay tayo'y magdiriwang ng ating pangalawang anibersaryo. Maraming salamat. Salamat dahil sa inyong pagpapahiram sa amin ng 20 minutes araw-araw. Thank you, Naitay Kapuso. And to begin our celebration this week, syempre, napaka-espesyal ng ating hapon. Naitay Kapuso, please welcome our very special guest, the Primetime King, Ding Dong Dantes! Happy anniversary. Happy second year. Maraming salamat. Maraming salamat. How can we better begin our anniversary celebration than being honored by your presence? Salamat, Dong. Nako. Always grateful. Naalala ko, one of your first episodes, si Maria naman ang kasama niya dito. Una. And imagine yun, 2 years na. Wow. Congratulations sa buong team. Ngayon, ikaw nagsisimula ng aming pangatlong taon
Kaya si Dong at saka si Marian ay napaka-importanteng bahagi ng Fast Talk. Please, Dong, maraming salamat. Wow! Kumusta ang buhay? Mabuti naman. Tito Boy, okay naman so far. Thank God, okay naman. Back to work, and kanina very grateful na nakapag-attend ako ng Gawad La Sallaneta. Congratulations. Si Family Feud at si The Voice ay nakatanggap ng mga recognitions. So yeah, maraming salamat sa inyong pagkilala. Kanina pumunta po kami doon. At saka alam mo, may mga tao na nagtatanong, nasasanay ba ang mga artista, ang mga hosts sa pagtanggap ng awards? Hindi, no? Hindi, gaya nga ng sabi ko kanina nung tinanggap ko yung award, parang kasi nung binigay sa akin yung assignment na Family Feud, sobrang natatakot ako noon, parang kasi hindi ko forte yung ganung klaseng game show. Galing ako sa drama, galing ako sa mga seryosong bagay, and then ito yung isang opportunity for me. Pero siyempre, kinailangan ng konting courage at siyempre with the help of so many people. Naging kampante ako, lalo na sa mga malulupit at makukulit ng mga guests ng Family Feud. And kaya dahil doon, nagkaroon ng recognition. Kaya sabi ko, maraming salamat naman at napansin niyo yun. Pero we all honor, of course, and lahat ng mga recognition na yun ay sinishare ko sa buong team ng Family Feud at ng The Voice. Maraming salamat. At dahil anibersaryo natin, pag-usapan natin how you celebrate your anniversaries sa iyong buhay. Umpisa natin doon sa I know you celebrated your 10th anniversary with Marian last year. Tama? That's right. Paano yun? It was a renewal of vows. Well, not Sort really. of, Sort no? of. Para it was really more of a prayer. Binalikan namin yung simbahan kung saan kami kinasal 10 years ago, December 30. Tapos, syempre, ang highlight doon ay kasama namin yung 2 kids. Kasi gusto namin parang ipakita sa kanila na dito naganap ang lahat, dito nangyari ang lahat. So may konting blessing, and it was really a very intimate ceremony. And we also had pockets of celebrations. Pero higit sa lahat, we also wanted to honor the people who helped us along the way. Kasi para sa amin, milestone yan eh. Milestone ba yung journey ng 10 taon? So yun, simpleng celebration lang. Yeah, katulad sinasabi mo kanina, we do shows and then you have this wonderful marriage. But you don't do it alone. You always have some people, people around you to help, di ba? Somebody is always there standing in the gap to bridge whatever needs to be bridged. Dong, pero yung in the context of your relationship with your wife, the beautiful Marian Rivera, ano pa yung mga pangako na hindi pa natutupad? Kung meron man, ha? Well, sa hindi natutupad, syempre siguro more of kung ano na lang yung... Kasi parang ginagawa namin simple lang talaga. Kapag sinabi namin pangako, mahirap yung mga pangakong hindi mo talaga magagampanan at magagawa. So we really want to stick with the promises na kaya talaga naming panindigan at gawin. At yun ay, syempre, unang-una, yung pangako sa isa't isa na, we will always go back to that promise that we made 10 years ago doon sa harap ng ating Panginoon. So we always go back to that in times of trouble. And siguro, yung mga simple things like, huwag matutulog hanggat hindi na re-resolve ang isang bagay. Mga ganong mga simpleng bagay. Ang ganda nun. But that's hard, ha? Yes, it is. That's hard. It is. Isa yun sa mga paraan kung paano nyo pinapanatili yung relasyon, yung pagmamahalan. Pero meron pa ba, a lot of young couples are eavesdropping on this conversation. Meron pa bang mga bagay na ginagawa kayo para, to sustain the relationship? Because falling in love, some would say, happens. Bahagi ng kwento ng ating buhay. But being able to sustain takes deliberate, intentional effort para mapahaba ang relasyon. Anong ginagawa niyo ni Marian? Totoo yan. It has to be deliberate. And thankfully, we belong to the same industry. We love Nakakatulong yun, we love the same things. You think of creative ways, di ba, on how to always add some spice to your relationship. I like the creative ways. Pero, kumusta ang buhay ng extremely attractive couple? Don't listen not deny it. Your wife is one of the most, and some people would consider the most beautiful woman in, not just in show business, but in the country. You are one of the most gorgeous men in this country. Kumusta ang buhay
pasensya ka na, hindi ko pa napupuntahan yun. But how is it? Well, subjective naman yun. Depende sa kung sino I yung know. tumatanaw. And para sa akin, yes, I agree. To me, she's the most beautiful Yes. woman in the world. And para sa amin, syempre, we just want to focus on how we see each other. Kasi syempre kapag iniisip namin na, ang trabaho namin, ito na di ba? We are in front of the camera, we entertain, we tell stories. Pero pagdating sa personal na buhay, syempre gusto namin, basta ito ang tingin natin sa isa't isa, we keep it this way. May mga problema din ba kayo? May mga pinagdadaan? Do you have bad days? Lahat naman po. Lahat. Katulad ng any married couple, meron at meron talaga. Meron at meron talaga. Pero syempre, ang mahalaga kung paano nyo may mga kanya-kanyang paraan kung paano nire-resolve yung mga kanya-kanyang problema. Oo. There's always a certain dimension of being unique to a problem, di ba? Isa lang, kasi madalas mo sinasabi ito sa Family Feud. Magbigay ng 3 sikreto kung paano ka gwapo. Mabilisan lang. Tawag dito, disclaimer lang. Siyempre, sabi ko, subjective yan eh. So, basta sinabi ng nanay ko at asawa ko at mga anak ko na gwapo, maniniwala ako. Pero, siguro yung sagot ko dyan, hindi galing sa akin, tungkol sa mga totoong gwapo. Sige nga. So, sikreto, ano bang sikreto? Simple. Siguro palibutan mo yung sarili mo ng mga taong good vibes. Yung mga good vibes, yung mga Yun yung kagwapuhan that comes from within. Positivity. Again, ayon sa mga totoong gwapo yan, hindi galing sa akin yan. And basic lang. Siguro, isang gupit na malupit. Okay. Oo. Importante yun eh. People would say, dapat alam mo ang gupit mo kasi you have to know, yung face, kung anong bagay, and talaga, maselang ka sa buhok. Hindi naman sa akin. Parang in general. Kasi meron, ha? In general, parang yun yung go-to eh. Kasi di ba parang, usually sa kalalakihan, wala naman masyadong maintenance pagdating sa itsura, sa katawan. Pero talagang pag napasaya ng isang barbero ang gupit, talagang yun na. It can make or break a day. Diba? Parang ganun. Maganda yun. Pero katulad ng sinasabi natin sa Family Feud, magbigay din ng 3 dahilan kung bakit kayo ni Marian ay naglalak ng kwarto. Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back to the show. Kasama po natin, Dong Dantes. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng aming umpisa ng 3rd year. Celebration of our 2nd anniversary, Dong. Maraming salamat. Pleasure's mine. Katulad na lamang ng parati mong sinasabi sa Family Feud, magbigay ng 3 dahilan kung bakit naglalak ng kwarto si Ding Dong at saka si Marian. Katuwaan lang. Talaga. 3 talaga. Iisip ko kanina nung gap eh. Una, siyempre pag mag-uusap ng masinsinan, kailangan talaga. Para walang manggugulo. Pangalawa, kapag kami magkakantahan. Kasi mahilig kami mag-videoke lately. Kami ni Marian. Ayaw nyo maistorbo habang kumakanta, di ba? Oo. At saka, pangatlo, siyempre pag matutulog na. Pero kasama na namin lahat ng tao. No? Siyempre. Okay. Nauunawaan ko yan. Kayo naman, actually patanong nila yan. Magbigay ng 3 dahilan kung bakit umiinit ang ulo ni Dong. Alam niyo yung mga wire ng yung didikit-dikit, yung mga charger, lahat na telepono, yun. Parang yun lang eh. Pet peeve mo yan. Oo, yun lang. Anong ginagawa mo? Isa-isa mong i-untangle, tapos wala na. Tagal na. Naubos na yung oras mo doon. Ando na lahat. Ando na. 3, magbigay ng 3 dahilan kung bakit umiinit ang ulo ni Marian. Una, yung alarm ko, masyado malakas. Ayaw niya? Oo, kasi minsan, may time na nauuna ako magising sa kanya. So talagang, syempre, pag narinig niyang malakas yung alarm, wala na, nagigising na rin siya. Tapos kapag, kasi ayaw niya pag umuutot ako. So inaasar ko siya talagang umuutot ako on demand, di ba? Talagang malakas. Tapos sabi niya, talagang galit na galit siya doon. Yung pangatlo, gano'n na rin. At dahil dyan, let's do Fast Talk. Dong, we have 2 minutes to do this and our time begins now. Best actor, best dad.
Best dad. Under kay Mrs., spoiled kay Mrs. Spoiled kay Mrs. Primetime king, Marian's king. Bards. More awards or more money? Why not both? Oo nga. More TV shows, more films. Both din. Both More din, travel, more sleep. Oh, sleep. More, ito nga. I agree. Sleep and then travel. That's true. More tawa, more saya. Pareho, more tawa, more saya. Work hard, work smart. Work smart. Super strict, super chill. Chill. Family time, me time. Family time. Kung hindi ka artista, ano ka doon? Sundalo. That's true. Kung babae ka, sino ka? Nanay ko. Kung pusa ka, paano ka maglambing? Nangangalmot. May daga. Kung tigre ka, paano ka magalit? Isang beses pero malupit. 1 to 10, gaano kababaw ang luha mo? Nako, baka 5 siguro. 1 to 10, gaano ka kagwapo? Depende Depende kay Marian. Hindi ko masasagot yan. 1 to 10, gaano ka kaharo? Kaharot, medyo mga 8. 1 to 10, gaano ka kagaling? Siyempre may room for improvement dapat, mga 8.5. Okay, 1 to 10, gaano ka kakuripot? 5 siguro. 5. 1 to 10, gaano ka kapikon? Kapigod? Hindi masyado. 1 to 10, gaano ka katapag? Most cases 9. Lights on or lights off? On. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. Yeah. Complete the sentence. I am many, but first I am. Much. Dong, meron tayong programa ngayon na tinatawag Nagsanib Puwersa ang Family Feud at ang iba pang mga comedy shows dito sa GMA7, More Tawa, More Saya. Yes. What is this program? What is this thing about? More Tawa, More Saya. It's a year-long campaign. Okay. Wherein we honor, of course, the comedy shows, the entertainment shows within GMA. So, ito parang series of events na mangyayari dito. Yung mga kapuso natin, nag-launch sila sa mga malls this weekend. Di ba? Nagpasaya sila ng mga tao dyan sa malls. Tapos ni-launch din yung jingle ng More Tawa, More Saya na si Michael V, si Kuya Bitoy, nakipag-collab. So siya yung nagsulat, siya yung nag-compose ng kantang ito. Yung jingle, mapapanood nyo na makikita mo doon na nagsasayawan kami, mga kapuso, from different shows here in GMA. And we also want to commemorate, yung mga milestones of the shows, kagaya ng Pipito Manaloto. Si Pipito Manaloto, 15 years na po. 15 years na sa GMA. Si The Bubay and Tekla Show, 7 taon na. Tapos, Grabe, no? siyempre, ito na pinakamalupit. Bubble Gang, 30 years. Imagine 30 years. Wow! Hindi rin magpapahuli dito, boy. Siyempre, ang Family Feud. Pero ito 3 taon. Pero akalain mo, 3 taon na pala yun. So, hindi namin ma-imagine. Akala namin, 1 season, 2 seasons lang. Pero, salamat. Thank God, umabot po kami ng 3 taon. At patuloy po namin gagawin yan. Hanggat gusto nyo. No, the exciting part about this journey is, alam natin na Bitoy, ako talaga Michael V, 30 years started, celebrating the 1st, the 2nd, the 3rd anniversary. So, good luck on the journey. Yes, Kuya Bitoy, grabe. Grabe, Idol ko no? talaga si Kuya Bitoy. And ako nga, sabi ko, looking forward ako na one of these days, makapagtrabaho naman kami. Gusto ko naman yung sayaw na yan, makapagtrabaho. Yun, sumayaw kami together. Pero yun, sana sa big screen makasama ko si Kuya Bitoy. Sana, no? Looking forward to that. Forward. Gayahin mo naman yan. Kasi sabi nila, magpaturo daw ako sumayaw sa'yo. Madali lang yan. May More ganon. Tawa, More Saya. Music, please. Pangalawa nating anniversary. Can we have music, please? Yeah. So, diba? dito po, gagano ko lang. Boom! Tapos dalawa. Tapos kabila. Boom! Ganun lang. Sakto sa versus natin dyan. Ready na ba? Ready na? Oo. May music na. Bilis. Para mapakita namin. Ayan. Okay. Kahit ano, yan. Ito na lang. Gagano lang. Boom! Tapos dalawa. Tapos kabila. Boom!
Oo, ayun. Oo, diba? Simple lang. Parang pag si Dong ang gumawa, ang ganda. Pag ako ang gumawa, parang kakaiba. Pero ang mahalaga dyan, kailangan good vibes para talagang Right. lumabas ang more tawa At more saya. More tawa. At more tawa at more saya ang ating naranasan ngayong hapon dahil kasama natin sa umpisa ng ating week-long celebration ng second anniversary po ng Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat, Maraming Dong. salamat. Thank you. Congratulations. Maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Salamat. More power. At magsasayawan tayo. More tawa, more saya. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapapasok sa amin sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Suportahan po natin ang Family Feud at lahat ng ginagawa ni Dong. And goodbye for now, and we will see you again every day. And God bless us all.